Basta umaga, marami na naman po silang mga itatanong at ipupukol na mga isyu. Kaya bago sila magtanong ng mga isyu, bago po sila magkaroon ng kung ano ng mga espekulasyon, ngayon pa lamang po, itanong na po natin kay RPJ kung ano po. Ang sabi niya, feel free, no barrier. Kahit anong gusto po ninyo itanong, basta nandun lang sa kanyang mensahe, kanya ng microphone nyo, pwede natin ginagawa. Joke lang. Itanong na po ninyo at malaya na po magtanong ang bawat isa. So unahan natin ang senior citizen, yung senior citizen. Sorry po, ang pinakabata, okay na po? Okay. Pinakabata po na magtatanong. Mula po sa ating mga mamamahayag. Si Ma'am Cora, pagkuhan niya, Ma'am Cora, ikaw muna po. At ikaw ang pinakabata dito ngayon. Thank you. Apo, sige po. Maraming salamat. SM Manila. Ganda lang po sa lahat ng mga narito ngayon, lalo na sa mga nakaupo sa presidential table. At siyempre po, dati gobernador, dahil ang papalik na gobernador ng Camarines Norte, Go Bicay. Due respect po, ang tanong ko ay sa dating gobernador, Vice Governor, Congressman Roy Padilla Jr. Ang yakin po, pagpati at pag-aalam sa inyo lahat. Sa inyo po mga ipinahayag ngayong hapon ay maliwanag ang dahilan kung bakit kayo ay naririto kayo at kasama ng lahat ng Team Gawa. Ang aking pong tanong ay ito, simple lang at ito'y wala ng palo. Anong uri ng pagkatao mayroon ang kasalukuyang gobernador ng Camarines Norte? Ang tatanong mo ni Maring Cora ay ano ang pagkatao ng kasalukuyang gobernador? Ano po? Tama ba? Apo. From my own experience, sa nakita ko at naranasan ko sa tabi ni Ricardo Padilla, ang sasabihin ko sa inyo, medyo masakit. Medyo hindi maganda. Ang nakita ko po, to tamper, para matemper naman ng konti. Diyan sa team matapat lang sa isa't isa, hanggang pinakikinabangan ka. Pagkatapos kang pakinabangan, iiit siya puwera ka. Pag naala sa kanilang pananaw, wala ka ng pakinabang, siya puwera ka lang. Take it from me. Ako ang inyong pwedeng sabihin sampol. Si Ricardo Padilla, mula ng mag-isip, tumakbo, pumasok sa politika, ako ang kasama from day one. Kaya nga pag nagbibiro ang kami noon, lagi yung sinasabi, pinipiti ko siya, hindi niya alam pinipiti ko siya. Ang kinakanta ko, I started a joke because it all started with a joke. Sabi niya, Tol, masarap bang maguganda doon? Kapot to, ang sarap. Wala kang gagawin, utos dito, utos doon, utos dito, utos doon. Kahit nasa kang pinapalakpak ko, ang sarap. Aba, naku, sabi niya, sige, subukan ko. Tulungan mo ko, okay. And from day one, tinulungan ko. Nagsimula siya, mayor ng Jose Pangilinan. Sino taga Jose Pangilinan dito? Wala. May taga Jose Pangilinan ba dyan? Ayun! Ayan. 2007, nang magsimula siyang pumasok, mayor ng Jose Pangilinan. Nang sabihin kung tutulungan ko siya,
Si William Lim. Bago siya nagsabi tatakong mayor, si William Lim at lahat ng kanyang mga kasamang kagawad ay linyada ng bagong lakang Padilla. Pero, nung sinabi niya, natatakbo siya, ibinasura ko lahat ng kandidato ko at siya ang tinulungan ko. Unfortunately, hindi siya nanalo. Pero, noong 2010, nagtuloy-tuloy na yung panalo niya. Okay? Noong nag-isip na siya na tumakbo sa probinsya, 2019, nagpadala siya ng tao sa probinsya. Walang kilala. Ako ang pinuntahan, Kuya Boy, tulungan mo ako. Kasi wala akong kakilala sa probinsya. Ako, sige, bigyan mo ko ng 3 araw. After 3 days, bumalik siya. Pagbalik niya, ang mga municipal coordinator ng bagong lakang Padilla, RPJ, nandun sa harap niya. Tuwang-tuwa. Dumating si Ricarte, tatakbo siyang vice governor. Tuwang-tuwa. Awa ng Diyos, nanalo siya doon, pero hindi siya nakaupo. Kasi, takot si Ricarte sa kasuhan. Hindi yan nagkakaso. Takot yan. Anyway, nang dumating itong 22 election, yung mga lugar na hindi niya pwedeng puntaan o takot siyang puntaan o whatever reason, ako ang pumunta. Doon sa mga laylayan, lalo doon sa mga dyan sa Riberbla, doon sa San Ramon, alam mo naman yan lugar na yan, pare. Marami dyan pogi. Ako nagpunta dyan at itinagulid ko siya. Hanggang dumating yung pagkakataon, tamaan ako ng heat stroke. Nag-nosebleed ako. Mabuti na lang, hindi ako nervyoso tao. At kung ako nervyoso, ang Diyos, Patria, Dorada. Totoo po yan. So, naitaguyod ko na siya. Noong maupo, bilang gobernador, ang unang-unang nilaglag si Roy Padilla Jr. Bakit po? Kasi noong kampanya, ipinangako niya sa akin na ako ang kanyang provincial administrator. Okay. Naniwala mo na ako. Siyempre, kapatid ko ba? Pero hindi yan nangyari. Ang mabigat niya, nang dumating na itong eleksyon ito, imbes na tulungan ako, ang tinulungan niya ay yung nakaupo congresswoman. So yun ang nakita ko pagkatao ni Ricarte Padilla. Na pagka naman tinatanong mo siya, pag siya ang kausap mo, maniwala kayo sa akin, napakagaling magsalita. Kung kayo makakausap niyo si Ricarte Padilla, ang gandang magsalita. Pero, lahat ng sinasabi niya, lati ka lang, walang laman. Ngayon, eto, andirito kami, meron pa mga ibang ugali yan, siguro may tatanong pa sila. Maralaman din yan siguro, unti-unti na lang. So, meantime, Maricora, that is the answer to your first question. Thank you. Okay, malinaw po. Nasagot, Ma'am Cora, yung inyong pong tanong. At isusunod po natin si Paring Christopher Mona. Kamusunod si Maring Bia, si Paring Ronald Medina, Paring Christopher Cabarle, CCTV News. Sa kanyang katanong, Paring ko, dito po yung mic natin. Good afternoon po, former Governor Roy, from CCTV News Network po. Bago po ito, mayroon po na kami napanood na pahayag
bilang congressman. At kayo daw po ay sumagot ng oo. Kaya daw po sumama siya kay Rosemary Pamontes. Dahil po buo lang po ang usap ninyo na hindi ka na po tatakbo at then po biglang nalaman na lang daw po niya na nakapag-file na po kayo ng COC. Gano'n po ito natotoo. Salamat po. Repeat. Alam mo, ang tanong mo ay, ang sabi ni Recante Padilla, kinausap niya ako, tatakbo akong congressman, sumagot ako sa kanya ng hindi. Kaya sa sumama kay Rosemary. Yan ay isang napakalaki kasinungalingan. Dahil kahit minsan, hindi yan nakipag-usap sa akin. Pagdating sa pagtakbo ko sa politika, I will cite you an example. Noong 2019, nag-uusap ang team matapat ng kanilang linyada. Nandun ako, hindi ako inimbita kahit tumakbong. I was there. Hindi ako inimbita para tumakbong. Ngayon, para makatulong, nag-file ako certificate of candidacy. Bukan, ako lang mag-isa. Ang gusto ko lang makapagpaliwanag sa during that time. Ngayon, sasabihin mo, pinakusap niya ako, congressman. Maniwala ka na. Okay. Ayun, malinaw. Ayun tanong ni Parang Christopher at susunod natin kasi may importante pa itong lakad. Si Kabrigada Dondi Consuelo, Parang Dondi, sa iyo pong katanungan. Sir, nagtanong po. Kanina ko pong tinitin yung Facebook ninyo. Pasensya na po, tumatag mo na lang may lakad-lakad. Pag Roy Padilla Jr., matapa, may paninindigan. Yun po ang impression. Since bata pa po, ganun po magkakakilala ko sa inyo. Pero yung po pag-endorse po ninyo kay dating Governor Egital, parang wala po kaming nakikita paninindigan sa iyo. Yung Facebook ko napakalinis. Yung Facebook ko ninyo, wala yung pag-endorse ninyo kay Governor Egay na itinaas mo yung kamay niya. Hindi ko namin nakita sa Facebook ko. Maging yung interview ko sa inyo ni Jonathan, Maestrado, wala kang mislinis po ng Facebook ninyo. So nagkakaroon po ng impression na parang napipilitan po kayo doon sa pag-endorse ninyo kay Governor Egay. Yun po yung nakikita ko sa personal na to. Kasi ang linis ng Facebook nyo wala ko nakita. Pasensya na po. Kay dating Governor Egay, wala ko nakita ng endorsement. Pinatilas mo yung kamay. Since kanina pinagalas niyo para sa pinakahuling post mo, yung tampo mo ata sa isang magkapatid. Yun ang nakita ko doon. The rest, wala ko nakita pag-endorse mo sa Facebook page niyo. Bakit nangyari gano'n? And sa question ko na po, sabi niyo kanina, doon sa kabilang team, pagka wala ka na, pag hindi ka na pinakinabangan, wala ka na. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, yung pagsama mo sa kasalukuyang administrasyon, gaano yung kasiguruhan na may maitutulong ka po sa kanyang administration sa kanil at hanggang saan yung tiwala ninyo na hindi kayo iwan nang sinamahan niyo po ngayon. Yun ako po. Yung unang tanong doon isa-isahin natin. Ang unang tanong mo ay hindi mo nakikita sa Facebook page ko. Yung endorsement ko kay Paring Egay bilang gobernador. Ay, hinihingi ko ng pasensya yan. Dahil ako nagbabasa na lang ng Facebook, nagbabasa na lang ako ng mga comments. Nagpo-post lang ako kung minsan pag meron akong nakikita maganda. Pero, sinitiyakin ko sa iyo, nang itaas ko ang kamay, dating gobernador, Egay Taliado, kasama doon ang aking todo-todong pagtulong at
ang tulong ko. Ganun ba? No? O, yung tulong niya, tulong ko. Yung hindi niyo iiwan siya, hindi ka niya iiwan. Na hindi niya ako iwan. Oo. Well, I will be very honest with you. Ha? Maaaring muna nagduda si parang Egay para ako tanggapin. Bakit? Ikaw ba naman? Yung kapatid ng kalaban mo, kakatok sa pinto mo, tapos sasabihin siya, sasama sa'yo. Tatanggapin mo ba agad? Ha? Ba? Tatanggapin mo ba agad? Teka muna. Baka mamaya, ay, subo lang ito. Mamaya, dinugultan itong magkapatid na ito. Ha? Pero, palibhasa, kilala ko ni parang Egay magsalita. Ako, pare, pag bumitaw sa iyo, pag tumalikod sa isang bagay, hindi ko binabalikan. Kahit si Ann Cortez ka pa. Okay. Malinaw na malinaw, pare Corte. Kahit si Ann Cortez ka pa, pag tinalikuran, RPA, sorry ka. Ha? Malinaw ko yun. At sino yung susunod? Si pare Ronald? Maring Mia muna pala. Maring Mia Concordia ng nanay. Ng kanyang CCTV. Magandang hapon po sa lahat, mga kapamilya, kay Governor Egay Tagliado, sa aking ninong, Vice Governor Bill Salon, at sa aking tutod, kay RPJ, lahat ng mga kapatid dyan, magandang hapon. Utol, ang tanong ko, ginamit mo kanina po anong klaseng ugali, meron na iyong kapatid, kaya piniwan mo. Ano ang nakita mong ugali ng isang Egay Tagliado? Bakit pinili mo siyang suportahan? Pangalawa, ano ang reaksyon ng mga buklod at takan-panilya sa desisyon mo? Magalan mo naman. Loy, Loy, Ano? tumatakbo ka ng 120. Yung tatakbo mo siya. Ang katanong mo, tumatakbo mo to. Loy, patito ka lang. Ano ang ugali na nakita mo sa isang Egay Tagliado na nagustuhan mo Oh, at pinili mo na siyang suportahan mo? Yun, isa, tama na. Okay. Iniwanagan natin. Ang tanong ni Mia, ano ang nakita mo ugali na nagustuhan mo kay Egay Tagliado? Okay. Una, kami matagal magkalaban ito sa politika. Lagi kami mga nasa amin ng bakod. Pero maniwala po kayo, ako at si Egay, ang politika namin, 45 days lang. After 45 days, pagkaibigan na naman po kami nito sa matter pa. Uy, nagtanong ka kung hindi ka sa akin. Ano ba ang ugali mo? Ano ba ang ugali mo? Magtatanong ka sa akin, pagkatapos tatalikuran mo ako. Talaga ikaw. Pangalawang tanong, Okay. Matuloy ko. As I was saying, ang politika namin 45 days lang. After 45 days, magkaibigan po kami ulit. Bakit Egay? No? Cool. O sige, tama na. Pangalawa? Ano yung pangalawa? pangalawang tanong, ano ang reaksyon ng buklod? Kasi ano ang reaksyon ng buklod kabataan at takan-panilya? Ano ang reaksyon ng buklod kabataan? Ayan! Napakagandang natanungan. Buklod! Kailangan mo bang sumagot? Ang tanong ni Mia, ano ang damdamin ng buklod kabataan? Ito, buklod to yun. Alam mo ba buklod? Yes, buklod yun. Yang mga yan, nang pumasok sa buklod, supot pa. Nagpatunay ka na. Okay, let's be serious. Let's be serious ulit. Noong matapos kong itaas ang kamay ni Paring Egay, kinausap ko ang buklod. O tingnan mo ang galing ito. Tatalikod ka ng
majority ng mga opisyal ng Buklod Kabataan, mas gusto ang nakitang ugali ni Governor Egay Tagliano kesa kay andyan sila. Ang lecture na natutunan niyang mga sa akin, yes, Ruben! Kung meron kayong ipinaglalaban, huwag kayong matakot ipaglaban ito. Kung alam nyo nasa tama kayo, matuto kayo ng mga tulungan. Yan ang sinabi ko sa mga. Mas sa akin, kung kinakailangan nyo makipagbalik-aktakan kayo sa akin, magbalitan tayo ng puro-puro. Ilabas nyo kung ano nasa isip nyo, ilabas nyo kung ano ang nasa puso nyo. Tama? So, nang itanong ko sa kanila, maniwala kami yan. Siguro 90% ng member at opisyalis ng Buklod Kabataan suportado si Governor Egay Tagliano. Sasapunan na lang kita para may resibo. Andun yung isa, Hindi yun yung nakaputi. Yan, nakaputi. Tayo kami tayo. Si Binday po, mula noong 1992, nang gumraduate yan sa Buklod Kabataan Seminar. Yan lang ang taong pinagtiwalaan ko sa Kapalungga. Noong mag-meeting po kami, hiningi ko yung opinion niya. Nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Alam mo sinabi niya? Boss, alam mo, mula sa pool, hindi ako nasuway sa gusto mo. Sabi niya, at sa totoo lang, kung hindi kayo naglalaban ni Egay Tagliano, bumuboto ako kay Egay Tagliano. Sabi ko, nagulat ako. Ako, bakit? Kasi anya, boss, yung mga tulay na pinaggagawa mo sa bayan ng Kapalungga, dinugsungan ni Egay Tagliano ng mga ito malupit. Kaya anya ng 2022 election, masama sa loob ko, pero binoto ko si Dong Padilla. Dahil kapatid mo. Pero ngayon, mabuhay si Egay Tagliano. Mabisito ka na. Next. Okay, maraming salamat po. Kumprensiga ang tingin na ay magandang hapon. At siyempre, ang susunod na magtatanong, si Paring Ronald Molina, ng Brigada Lucifer. Magandang hapon po, Egay, Gov. RPG, magandang hapon po. Tuwing election po, ang pagtayo natin sa tablado ng mga kandidato, tayo ay pinipresenta yung ating mga sarili at pinapangako para sa taong bayan. Gusto ko matanong kayo, Sir RPJ, kasi parang kanina habang pinapakinggan ko po yung mga dokumento po ninyo, parang lahat po ng ito, pagsama niyo kay Gov. Egay, ay parang nakaugat lahat sa sama ng loob. So bilang botante, parang kayo makakasiguro na ang inyong pagsasaling po, ang inyong pagsama kay Gov. Egay ay para talaga sa kapakanan ng bayan. Or baka isipin din kasi ng ating mga kababayan na hinihingi kayong pabor kay Gov. Egay o may pinangako sa Gov. Egay. So yun ang po. Opo, kasi parang yung mga kwento niya kanina parang nakaugat lahat sa sama ng loob. Ito ba yung dahilan talaga yung pagsama niyo kay Gov. Egay? Dahil sa sama ng loob niyo sa inyong kapatid? Hindi po. Unang-una na po. Wala po ako sama ng loob kay Rigate. Tanggap po kung ginagawa na Rigate. Tanggap po yun. At hindi ako magsasalita ng dito tungkol sa kanya kung masama loob po. Kung masama loob po sa kanya, magmulahin siya ng magmulahin. Di ba ka? Pero hindi, sinasabi ko na sa inyo, yung nakita at naranasan ko sa pag-uugali ng aking kapatid na si Rigate Padilla. Na, kaya ko naman
lumapit sa inyo, para mabigyan din kayo. Kumbaga, ng kaliwanagan, pagdating ng oras, baka mapundol kayo sa magandang salita na wala naman laman. Yan po naman ang totoo niyan. Pag nagsasalita si Ricardo, napakagaling. Palagay ko kahit ganun yung sa taas ko, makakapaganda lang yung reputation yan doon. Ganun ang ganda magsalita. Pero, walang laman. Sample ko sa'yo. Ito sample lang. Pag ako, hinalal nyo bilang gobernador, magtatayo ako ng export processing zone sa lahat na magbibigay ng trabaho sa humigit kumulang 30,000 mamamayan sa Camarines Norte. Pagdaan niya yan ng bukas, kukulangin ang mga taga-Camarines Norte sa paghahanap ng trabaho. Pag hindi ko yan nagawa, sa loob ng isang term, 3 taon, ako na makikiusap sa inyo sa 2025, ibalik natin si Egay tayo. Ang tanong ko sa inyo, may nakita ka ng export processing zone? Yun lang sa mga. So anyway, hindi ko masyadong nag-gets yung ano yung huling tanong mo? Yun lang po, binanggit ko lang na doon sa mga pagkwento niya kanina para nakaugat sa sama. Naku, masama lang ang loob ko. Hindi. Ito ginagawa ko para sa kapatid ng Camarines, hindi para kung kalikan ito. Okay? Follow up na lang po, and si Ikaw Begay pwede rin po sumagot. Noong pong dekada 90, may pelikula si Rudy Fernandez pa, hindi ako nagkakamali, ang title ng pelikula ay Matimbang Pa Sa Dugo. So kayo po ay Padilla, so just to emphasize, hanggang kailan po ninyo sasamahan si Ikaw Begay kasi baka dumating yung panahon, siyempre parang sa ngayon, naging odds kayo, sa mga kapatid niyo, siyempre, supportado nila si Governor Do. So hanggang kung saan po ito, so ito po ba ay iiral pa rin po ba sa huli yung dugo or kayo committed na po talaga na supportahan si Governor Egay Taliano? Pwede po si Kong RPG and si Gopo, reaction po. Yung sinabi mo ay kung matimbang ang dugo pagdating ng oras, di ba? No, parang gano'n, no? Hindi kaya matalang ang gano'n si Egay. Yes po. Okay. Noong kami po ay nangangampay na ni Ricardo, lumalabas po sa bibig ko yung salita. Tandaan po ninyo, ang buto umihiwalay sa laman pagdating sa politika. Ang ibig ko kong sabihin nun, maghiwalay lang tayo ng ibubuto, pero huwag tayong mag-aaway. Yung po ibig kong sabihin. But, Ricardo took it to the next level. Siya ang nagsalita. As a matter of